Ako si Dra, Irene Del Rosario. 36 na taong gulang ako. At hindi man lang nanginig ang kamay ko nang tahiin ko ang sugat ng mga estranghero sa operating table bandang 3:00 ng madaling araw. 1 taon matapos ang aking annulment, katatapos ko lang sa aking shift malapit sa maternity ward ng isang malaking central hospital sa Maynila. Nang mapansin ako ng dati kong biyenan malapit sa mga elevator. Si Christina Navarro ay may ngiting kasing talim ng tunog ng padabog na pagsasara ng pinto. Dumiretso siya sa akin, taas noo na parang nasa unahan ng simbahan tuwing linggo, at sinabi ng sapat ang lakas para marinig ng mga nurse, ang iwan ka ang pinakamagandang desisyong ginawa ng anak ko. Ngayon, may napakagwapong anak na siyang lalaki kasama ang matalik mong kaibigan. 6 na taon ng pagtawag sa akin bilang isang sirang babae at baog, na binuod sa isang malalim na buntong hininga. Hindi ako natinag. Tiningnan ko lang siya ng mahinahon, parang isang flat na electrocardiogram, at sumagot. Talaga bang naniniwala ka dyan? 5 minuto pagkatapos, isang lalaking hindi niya inaasahan at hindi rin inaasahan ng matalik kong kaibigan ang pumasok sa mismong pintong iyon. At ang tanging pangalan na walang sino man ang gustong makita sa papel ay nakatakdang basahin ng malakas sa Regional Trial Court ng Maynila. Maligayang pagbabalik sa mga kwento ng tahimik na drama, kung saan ang mga kalmadong babae ay humaharap sa maiingay na kalupitan, at kung saan ang katotohanan ay nangangailangan ng oras, ngunit kailanman ay hindi nabibigo. Kung gusto mo ng tahimik na hustisya, maupo ka, mag-relax, at mag-iwan ng komento. Mula sa ang probinsya o bansa ka nakikinig. At huwag kalimutang mag-subscribe. Hayaan ninyong bumalik ako 5 minuto bago ang lahat, dahil ang ngiti ay lumitaw bago dumating ang lalaki. Araw ng Huwebes noon, patapos na ang aking 12-hour shift, at ipinapasa ko na ang mga record sa night nurse na nagngangalang Baste. Ang maternity ward ay isang hallway lang ang layo mula sa emergency room kung saan ako nagtatrabaho, at daang beses ko na itong dinaanan nang walang anumang pag-aalinlangan. Nandoon si Christina para bumisita. Siyempre, nandoon siya. Nanganak si Veronica 3 linggo na ang nakararaan, at ang buong mayamang angkan mula sa Forbes Park ay nagparada roon dala ang mga lobo at mga tray ng mamahaling matatamis. Alam ko iyon, handa ako roon. Ang hindi ko pinaghandaan ay ang pagharang ni Christina sa daraanan ko na parang buong hapon siyang naghintay roon. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Sinusuri ang aking surgical scrubs at ang aking pagod na mga mata bago niya itinaas ang kanyang baba. Doon niya binigkas ang kanyang talumpati tungkol sa kanyang anak, sa kanyang apo, at sa matalik kong kaibigan. Nakatayo lang si Baste sa tabi ko nang hindi gumagalaw. Isang dumadaang nursing assistant ang bumagal sa paglalakad, at naramdaman ko ang aking hinlalaki na kinakapa ang manipis na gintong relo. Sa aking pulso ang relong pamana pa ng lola ko. Pinindot ko ang mukha nito, gaya ng ginagawa ko mula pa noong bata ako, para harapin ang isang bagay na hindi ko pa kayang baguhin. Hindi ko tinaas ang boses ko. Matagal ko nang natutunan na ang pinakamaingay na tao sa kwarto ay bihirang maging tama. Talaga bang naniniwala ka dyan? Tanong ko ulit. Mas mahina na ngayon. Napakurap si Christina. Nagulat sa sobrang kalmado ko. Inasahan niya ang luha, galit, o kahit man lang panginginig. Wala siyang nakuha sa mga iyon. At sa isang bahagi ng pasilyong iyon, bumukas ang automatic na pinto na may sumasagitsit na tunog. Kahit na hindi pa rin ako lumingon para tingnan, hindi ko alam kung sino ang parating, pero alam ko kung ano ang napasimulan ko na. Oh, heto ang mga kailangan ninyong malaman tungkol sa akin bago magkaroon ng saysay ang lahat. Lumaki ako sa isang bulubundukin at agrikultural na barangay sa Nueva Ecija, isang lugar kung saan ang buhay ng bawat isa ay parang ebanghelyo na alam ng lahat. Naglilinis ng mga bahay ang nanay ko, habang ang tatay ko naman ay nagmamaneho ng truck ng palay hanggang sa bumigay ang kanyang likod. Nagtrabaho ako sa 2 part-time jobs habang nag-aaral sa University of the Philippines sa Maynila, at 2 pa ulit noong nasa medical school ako. Natutunan kong yumuko at hayaan ang trabaho ko ang magsalita para sa akin. Iyan ang buong pilosopiya ko sa halos buong buhay ko. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo sa katahimikan, at ang katotohanan na ang aayos sa sarili nito. Makikita ng mga tao kung sino ka talaga. Naniwala ako roon gaya ng paniniwala ng iba sa swerte. Dahil doon, naging magaling ako sa trauma ward, kung saan walang oras para magpanik o magpaliwanag. Aayusin mo lang kung ano ang nasa harap mo, at susunod ka sa susunod na pasyente.
Ang amoy ng lugar na iyon, ang amoy ng malinis na bulak at rubbing alcohol na kumakapit sa lahat ng bagay sa ospital, ay palaging nagpapakalma sa akin sa sandaling pumasok ako. Ibig sabihin noon, nasa lugar ako kung saan ako magaling. Sa isang lugar kung saan walang sino man ang tumawag sa aking sira. Kaya kong gumawa ng resuscitation, magbalik ng na-dislocate na balikat, magpakalma ng takot na bata habang tinatahi ko ang sugat niya, at lahat ng ito nang hindi bumibilis ang tibok ng puso ko. Ngunit ang mismong instinct na iyon na nagpapakatatag sa akin sa ilalim ng pressure ay mayroon ding madilim na bahagi. Sarili ko lang ang bumubuhat sa mga problema ko. Hindi ako humihingi ng tulong. At nang magsimulang magkwento ang mga tao tungkol sa akin ng isang kasinungalingan, ginawa ko ang pinakamasamang bagay na pwedeng gawin ng isang tahimik na babae. Nagtiwala ako na sapat na ang pananahimik. Ang ospital lang ang natatanging lugar kung saan walang naglakas loob na tawagin akong baog o walang kwenta. Dahil ang natitirang bahagi ng buhay ko noon ay ibang kwento na. Pinakasalan ko si Anton Navarro noong 28 taong gulang ako. Sobrang charming niya. Sa paraang pakiramdam ng mga estranghero ay espesyal sila. Natatandaan niya ang mga pangalan. Nakikipagkamay siya na parang totoo talaga sa loob niya. Kalahati ng Maynila ay ibibigay ang lahat para sa kanya. At sa unang ilang taon, ganoon din ako. Gusto namin ng mga anak. Matagal kaming sumubok at walang nangyari. At ang walang nangyari na iyon ay umupo sa aming bahay sa Quezon City na parang ikatlong tao sa hapagkainan. Pagkalipas ng humigit kumulang 2 taon, ginawa ko ang gagawin ng kahit sinong doktor. Nagmungkahi akong magpasuri kaming dalawa. Simpleng blood tests, basic diagnostic exams, mga bagay na lagi kong hinihingi sa mga pasyente ko. Tumanggi si Anton. Nung una, tumawa lang siya, tapos naging defensive. Sabi niya, ang mga lalaki sa pamilya Navarro ay walang ganyang problema. Binalot niya ito sa isang maikling sermon tungkol sa pananampalataya na dapat ipasa Diyos na lang daw namin ito. Nagpumilit ako ng minsan, nagpumilit ako ng 2 beses, tapos hinayaan ko na dahil hindi mo naman pwedeng pilitin ang isang nasa tamang gulang na lalaki na pumunta sa klinika. At dahil naniniwala pa rin ako na ang pananahimik ay isang anyo ng pasensya, pumunta ako at nagpasuri ng mag-isa. Ang mga resulta ko ay ganap na normal. Naaalala ko ang pagkakaupo ko sa sasakyan sa parking lot ng klinika, binabasa ang nakaprint na report, parehong nakaramdam ng ginhawa at pagkalito. Kung hindi ako, ano? Wala akong sagot. Hindi ko pwedeng pilitin ito. At habang tumatagal na wala kaming anak, mas naging madali para sa mga tao sa paligid ko na gumawa ng sarili nilang kwento. Noon, nagsimulang magsalita si Anton ng mahina. Una sa nanay niya, na baka nasa akin ang problema, na baka hindi ko lang talaga kaya. Hindi ko pa alam noon kung gaano kalayo ang kayang lakbayin ng isang tahimik na kasinungalingan kapag nagpa siya ang tamang tao na ikalat ito. Si Cristina Navarro ay ang namumuno sa Catholic Women's League ng aming parokya sa New Manila na parang isang general na nagpapatakbo ng kampanya militar. Maaga siyang nabiyuda at pinalaki si Anton ng mag-isa. At sa isang yugto ng mga mahihirap na taong iyon, nagdesisyon siya na ang kanyang anak ang patunay na hindi siya nabigo. Perpekto si Anton. Dahil kailangan niyang maging perpekto. Kung hindi, para saan ang lahat ng sakripisyong iyon? Kaya nang ibulong sa kanya ni Anton, na malamang ay ako ang problema, hindi ito pinagdudahan ni Cristina kahit isang segundo. Tinanggap niya ito at ikinalat. Nagsimula ito sa maliit na bagay, isang buntong hininga ng awa sa isang charity dinner, isang kamay sa balikat, isang mahinang boses. Ang kawawang Anton, gustong-gusto pa naman magkaanak. Tapos unti-unting lumabas ang mga pangil nito. Sa isang hapunan ng parokya noong taglagas na iyon, ipinakilala niya ako sa asawa ng isang malaking donasyon sa simbahan na may kasamang sanay na tingin ng awa. Ito si Irene, sabi ng biyenan ko. Isa siyang doktor. Alam mo, nakakapanghinayang talaga yung sitwasyon nila sa mga bata. Ang babae ay malungkot na tumango sa akin nang may pag-unawa at naintindihan ko na anumang kwento ang sinabi tungkol sa akin, nakarating na iyon doon bago pa man ako makarating. Nakatayo ako roon sa aking eleganteng damit, may hawak na horse dover, at tinapik ni Cristina ang kamay ko, na parang ako ang nangangailangan ng pag-alo. Tapos binigkas niya ang linyang inulit-ulit niya sa loob ng maraming taon. Isang linyang sinasabi niya sa paraang parang nagpapasalamat ang iba. May mga babaeng hindi lang talaga biniyayaan para diyan. Ngumiti siya habang sinasabi iyon.
Naniwala siya roon. Iyon ang pinakamalala. Hindi siya sinasadyang maging malupit. Inuulit lang niya ang ipinasa sa kanya ng kanyang anak, pinakintab, at nakatutok, at wala siyang kamalay-malay na ang mga salitang iyon ay kasinungalingan na binihisan ng kanyang sariling boses. Umuwi ako ng gabing iyon at wala akong sinabi kay Anton. Sana nagsalita ako, pero naghihintay pa rin ako na ayusin ng katotohanan ang sarili nito. Si Veronica ang matalik kong kaibigan simula noong 15 taong gulang kami. Nagkakilala kami sa klase sa chemistry sa high school sa Iloilo at nanatili kaming magkasama sa kabila ng lahat ng nangyari pagkatapos. Ang paglipat ko para mag-aral, ang kanyang sunod-sunod na trabahong hindi nagtatagal, ang layo ng 2 probinsya, at higit sa 1 dekada. Siya ang tinawagan ko nang mamatay ang tatay ko. Nasa tabi ko siya sa kasal ko. Suot ang berdeng damit at umiyak siya habang nagpapalitan ng sumpaan. Kaya nang magsimulang saktan ako ng mga tsismis sa parokya, kay Veronica ako sumandal. Pumupunta siya sa bahay na may dalang alak at hinahayaan akong maglabas ng sama ng loob at palagi niyang alam ang eksaktong sasabihin. O kahit man lang iyon ang akala ko, kung babalikan ko, bawat pag-along inialok niya ay may patibong. Isa kang matagumpay na propesyonal, Rene. Baka hindi talaga ito ang landas mo. Mahal na mahal ka ni Anton. Huwag mong hayaang guluhin ng nanay niya ang isip mo. Hindi mo kailangan ng anak para maging kumpleto. Mababait na salita. Lahat iyon, pero laging tinatamaan ng iisang pasa. Lagi nitong pinapaalala sa akin ang mga bagay na di umano'y kulang sa akin. Hindi ko napansin noon kung gaano kadalas lumihis ang mga mata niya patungo kay Anton sa kabilang banda ng kwarto o kung paano niya nalaman ang mga schedule nito mga bagay na hindi ko naman sinabi sa kanya. Sobrang busy ko, sobrang pasalamat ko na may isang tao na tila hindi ako hinuhusgahan. Nakaupo siya sa sofa sa sarili kong sala at sinasabi sa akin na deserve niya ang mas maganda. At ako naman ay tumatango. Hindi nag-iisip, kahit isang segundo na ang ibig niyang sabihin ay siya ang mas nararapat sa buhay ko. Ang mga taong tulad ni Veronica ay hindi basta-basta kinukuha ang sa iyo ng biglaan. Hinihiram nila ito ng paunti-unti. Hanggang sa isang araw ay titingala ka at wala na ito. At nakatayo sila sa gitna ng lahat na parang matagal na silang naroon. Nagtiwala ako sa kanya ng buong buo. Iyon ang pangalawang pagkakamaling hindi ko alam na ginagawa ko. Nagsampa ng annulment at hiwalayan si Anton. Noong Martes, umuwi ako pagkatapos ng shift ko at nakita ko ang isang sobre sa kitchen counter at ang kalahati ng kanyang aparador ay wala ng laman. Hindi man lang siya naghintay ng weekend para sabihin ito sa akin ng personal. Lumipat siya sa kondo ni Veronica malapit sa Salcedo Village at ang kwento tungkol sa akin ay naisulat na. Ang bersyong kumakalat ay malinis at malupit. Si Irene ay malamig. Si Irene ay kasal sa kanyang trabaho. Hindi mabigyan ni Irene ng anak ang asawa niya. At ang lalaki ay gusto ng pamilya. Di ba? Tiniyak ni Christina na maririnig ito ng bawat taong nagsisimba. Si Veronica, ang aking Veronica, ay walang sinabi para itama ito. Ang 2 taong pinakamatagal na nakakakilala sa akin ay hinayaan akong maging isang kwentong babala at hindi ko ito nilabanan dahil ang paglaban ay parang pag-amin na tama sila. Wala akong napost kahit isang salita sa internet. Wala akong tinawagan para ipagtanggol ang sarili ko. Pumasok ako sa trabaho kinabukasan. Inayos ko ang baling braso ng isang binatilyo at sinabi sa kanya na magiging ayos ang lahat at naging ayos nga ang lahat. At iyon ang tanging totoo na nagawa ko sa buong linggong iyon. Kung naranasan mo nang lunukin ang kasinungalingan tungkol sa sarili mo para mapanatili ang kapayapaan, para mapanatili ang pamilya, pagkakaibigan, ang reputasyon na binuo mo ng ilang taon, alam mo kung ano ang lasa nito. Lasang dugo ito na hindi mo pwedeng idura. Manatili kayo sa akin dahil dito ako nagsimulang makaintindi ng isang bagay. Ang kapayapaang pinaghirapan kong panatilihin ay hindi kailanman naging akin. Pagmamay-ari ito ng mga taong nagsinungaling tungkol sa akin. Sila ang nangangailangan na manatili akong tahimik. Mag-comment ng salitang katotohanan kung naranasan mo na ang ganitong sitwasyon at patuloy na manood dahil hindi nagtagal ang pananahimik. Gusto kong ikwento sa inyo ang araw kung kailan tinuruan ako ng hospital board na may mga bagay na karapat-dapat ipaglaban at ipag-ingay. Ang kwento ay hindi na lang tungkol sa aking kasal noong araw na pumasok ito sa aking ospital. Sa loob ng maraming taon, nasa listahan ako ng mga nominado para maging head ng Emergency and Trauma Department.
Ako ang gumawa ng trauma protocols na ginagamit ngayon ng kalahati ng probinsya. Halos sa akin na ang posisyon. At alam ng lahat iyon. Tapos nakarating ang mga bulong sa board of directors. Walang katotohanang mahahanap, kundi ang hugis lang nito. Ang personal na buhay ni Del Rosario ay magulo. May mga pagdududa tungkol sa kanyang mabuting pagpapasya. Nabalitaan ba ninyo ang hiwalayan nila? Kung ano ang sinasabi ng pamilya ng ex-husband niya? Isang miyembro ng board, isang lalaking naglalaro ng golf kasama ang tito ni Anton, ang nagsimulang magtanong tungkol sa kakayahan kong mamuno sa ilalim ng stress, na parang hindi ako gumugol ng isang dekada sa pagiging kalmado habang may mga taong nagdudugo sa aking kama. Nang ianunsyo ang posisyon, ibinigay ito sa isang tao na kalahati lang ang oras sa akin at walang alam sa mga protocols ko. Sinabihan nila ako na malakas akong kandidato. Sinabihan nila ako na mahirap daw ang desisyon. Hindi nila sinabi ang totoong dahilan. Pero lumaki ako sa maliit na bayan. Kilala ko ang tunog ng paghatol na nakapaloob sa mga papuri. Iyon ang gabi na may nagbago sa loob ko. Ang kasinungalingan tungkol sa katawan ko ang nagbayad sa kasal ko. At hinayaan ko iyon dahil akala ko ang pagtitiis doon ay ang tamang gawin. Pero ngayon, ang parehong kasinungalingan ay pumapasok sa nag-iisang lugar na kailanman ay hindi ko pinayagang galawin ng iba, ang aking trabaho, ang aking pangalan, ang pinaghirapan ko ng dugot pawis. Nakaupo ako sa sasakyan ko sa parking lot ng ospital. Tulad ng pag-upo ko ilang taon na ang nakararaan habang binabasa ang normal kong test results, at narealize ko na ang katahimikang ipinagmamalaki ko ay may presyo, at iba ang tahimik na kumukolekta ng bayad. Isang nurse na pinagkakatiwalaan ko ang nagbigay sa akin ng pangalan ng isang abogada na nagngangalang Attorney Martha. Ang opisina ni Martha ay nasa itaas ng isang hardware store sa Cubao. Ang reading glasses niya ay nakasampa sa kanyang ubaning buhok, at may paraan siya ng pagtingin sa iyo na parang 3 hakbang na siyang nauuna. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang kasal, ang mga tsismis sa parokya, ang hospital board, ang nawalang promotion. Nakinig siya ng hindi sumasabat, isang bagay na bihirang gawin ng mga abogado. At nang matapos ako, ibinaba niya ang kanyang ballpen. Ang inilalarawan mo ay maaaring isang krimen laban sa karangalan. Grave oral defamation at slander, sabi niya. Pero hindi ako magsisinungaling, mahirap ito. Ipinaliwanag niya sa akin ng malinaw. Para manalo, kailangan naming patunayan ang 3 bagay. May sinabing mali at tiyak na pahayag, na ikinalat ito sa ibang tao, at nagdulot ito sa akin ng tunay at masusukat na pinsala. Yung bahagi ng pinsala, merong kanyan, sabi niya. Ang nawalang promosyon ay may katumbas na numero. Ang sweldo ay numero. Madali ang parteng iyan. Nakaupo ako roon, pinaikot-ikot ang relo ng lola ko sa aking pulso, at ang bahaging mali. Tumingin sa akin si Martha sa ibabaw ng kanyang salamin. Iyan ang bahagi na kailangan mong maging handang ipaglaban sa publiko. Sasabihin nilang totoo ang pahayag. Sasabihin nilang hindi ka talaga pwedeng magkaanak. Para manalo, kailangan mong patunayan na hindi ikaw ang may problema. Nakaramdam ako ng kaba sa sikmura ko, dahil syempre hindi ko iyon mapapatunayan. Normal ang results ko, pero hindi sinasabi ng normal na result kung sino ang may kasalanan sa katahimikan namin. Sinasabi lang nito na hindi ako. Halos gusto ko nang tumayo at umalis. Ang lahat ng ito ay parang iniimbitahan ang buong lungsod na panoorin ako. Tapos sinabi ni Martha ang kailangan kong marinig. Ang pananahimik ay hindi isang kabutihan, Irene, kapag ang kapalit nito ay ang iyong karera. Minsan, ang pinakamabait na bagay na pwede mong gawin para sa sarili mo ay pilitin silang patunayan ang sinasabi nila. Hindi ako sumagot agad, pero hindi rin ako umalis. 2 linggo ko itong pinag-isipan. Hindi ako padalos-dalos. Gumagawa ako ng desisyon sa parehong mabagal na paraan ng pagbabasa ng medical record, tapos biglaan na lang. Isinulat ko lahat ng pwedeng mawala sa akin. Ang komunidad na nakakita sa aking paglaki. Ang posisyon ko sa mga sirkulo na kalahating naniniwala na sa pinakamasama kung paano sasabihin ng mga tao na ako ay bitter, malamig, at isang babaeng naghihiganti, kaya kinasuhan ang pamilya ng ex-husband. Alam ko na eksakto kung ano ang magiging kwento dahil naisulat na nila ang karamihan nito. Pero isinulat ko rin ang 2 kolom, ang pangalan ko, ang trabaho ko, ang katotohanan, at ang simpleng katotohanan na kahit wala akong ginawang masama, pinaparusahan pa rin ako, at palagi itong bumabalik sa iisang bagay.
Hindi ko ito ginagawa para saktan si Anton. Kung gusto ko siyang saktan, nagkaroon na ako ng isang buong taon ng pagkakataon. Ginagawa ko ito para tumigil na ang hospital board sa paniniwala sa maling kwento, para sa susunod na lumabas ang pangalan ko sa isang kwarto kung saan wala ako, malinis ito. Iyon ang hangganan na iginuhit ko, at ginawa ko ito ng sadya. Hindi ito magiging paghihiganti. Ang paghihiganti ay maingay, gutom, at hindi kailanman nabubusog. Ito ay ang katotohanan na sasabihin ng isang beses lamang sa lugar kung saan ito may halaga, ng isang taong sa wakas ay nagpasya na pagod na siyang bitbitin ang isang kasinungalingan na pag-aari ng ibang tao. Tinawagan ko si Martha noong Lunes ng umaga bago ang shift ko. Sinabi ko na itutuloy ko ito. Mabuti, sabi niya kung ganoon. Hayaan nating sabihin nila iyan habang nanunumpa. Binaba ko ang telepono, pumasok sa trauma ward, at nagkaroon ng pinakakalmadong araw sa loob ng isang taon. Lumalabas na ang determinadong isip ay may sariling uri ng kapayapaan. Binuo ni Martha ang reklamo sa sumunod na ilang linggo. Inilista niya ang mga tiyak na pahayag, petsa, mga saksi na nakarinig nito. Inilahad niya ang nawalang promosyon, ang pagkakaiba ng sweldo, at ang nakadokumentong pinsala sa aking propesyonal na reputasyon. Kakaiba ang pagbabasa nito. Ang lahat ng aking tahimik na kahihiyan, na kategorya at binigyan ng numero, na ginawang isang bagay na may bigat. Nang isampa ang kaso sa piskalya at sa korte, kumalat ang balita sa buong Maynila nang mas mabilis pa sa anumang ambulansya na nasakyan ko. Kinasuhan ni Irene Del Rosario ang mga Navarro. Galit na galit si Cristina. Sinabi niya sa grupo ng mga babae na naging mapaghiganti at baliw na ako, na ang sakit ng pagkakaroon ng walang lamang bahay ay naging dahilan ng kalupitan ko. Pinanindigan niya ang bawat salitang sinabi niya, na kahit hindi niya alam, ay eksaktong inaasahan ni Martha na mangyayari. Tahimik lang si Anton noong una, gayon din si Veronica, pero nagsimula akong makatanggap ng mga mensahe. Ang ilan ay malupit, ang iba ay nag-uusisa. Ilang palihim na mensahe ng suporta mula sa mga babaeng ang reputasyon ay sinira ng mga taong nagsabing mahal sila. May nag-text pa na, masaya akong ginawa rin ito sa kapatid ko. Wala akong sinagot ni isa sa kanila. Patuloy lang akong pumasok sa trabaho at hinayaan ang kaso na umusad sa bilis ng hustisya, na ang ibig sabihin ay mabagal. Sinabi sa akin ni Martha na ang susunod na hakbang ay ang sagot ng kabilang panig, kung paano dedepensahan ng abogado ni Anton ang mga pahayag ang huhubog sa lahat. 200 ang pwede nilang tahakin, sabi niya. Pwede nilang sabihin na ang mga sinabi ay opinyon lamang, nasaktang damdamin, walang basehan para kasuhan. Nakakainis ang daang iyon, pero madali nilang lusutan. Tinapik niya ang ballpen sa mesa. O pwede nilang panindigan at sabihin na totoo ang mga pahayag, na ikaw talaga ang dahilan. Iyang daan na iyan ang pinagdarasal kong piliin nila. Nagtaka ako kung bakit. Ngumiti siya tulad ng isang babaeng alam na ang sagot. Dahil kung ganoon, kailangan nilang patunayan iyon, at para mapatunayan iyon, kailangan nilang buksan ang pinto. Pinili nila ang pangalawang daan. Siyempre ginawa nila. Nagpasa ang abogado ni Anton ng answer sa korte na nanindigan eksakto kung saan inaasahan ni Martha. Ang depensa nila sa simpleng salita ay, hindi paninira ang mga pahayag tungkol sa akin dahil totoo ang mga ito. Ako raw talaga ang dahilan kung bakit walang naging anak ang kasal. Ang kasalanan, ayon sa argumento nila sa papel, ay medikal at ito ay sa akin. Nang tumawag si Martha para ibalita ito, narinig ko sa kanyang seryosong boses ang tila tuwa. Kakasabi lang nila ng magic words. Sabi niya, truth is a defense, katotohanan bilang depensa. Pero hindi nila ito pinag-isipang mabuti. Hinayaan niyang lumipas ang isang segundo. Osito, para mapatunayan ang katotohanan ng pahayag, para mapatunayan na ikaw ang baog, kailangan nilang ipresenta sa harap ng hukom ang medical records ninyong dalawa. Ngayon, hindi ko sasabihing madali ito. Ang reproductive records ay isa sa pinakapribadong dokumento at walang judge na basta-basta maglalabas nito. Kailangan pa rin nating kumbinsihin ang korte na ito ay may kinalaman sa kaso at makatarungan, pero kakatwiran lang nila sa ilalim ng panunumpa na ang dahilan ay nasa iyo. Hindi nila pwedeng igiit iyon at pagkatapos ay tumanggi na patingnan kahit kanino ang record ng kliyente nila. Isa itong puwang. Hindi ito malawak na bukas na pinto. Puwang lang ito. At kaya kong magtrabaho gamit ang puwang. Dahan-dahan akong umupo sa hapagkainan,
humihiling na ipaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Martha na itinaya nila ang sariling fertility record ni Anton. Sa loob ng maraming taon, nagtago siya sa likod nito palayo sa akin habang sumusumpa sa korte. Baka sakaling nabigyan niya tayo ng dahilan para sa wakas ay maitanong ito. Walang pangako, pero iyon na ang pinakamagandang pagkakataon namin. Sa loob ng 6 na taon, ako ang naging paksa ng debate sa mga party at chismis. At sa pagsubok na patunayan ito, sa pagsubok na manalo, sa pagsasabi nito ng malakas sa korte, ginawa ng mga Navarro ang isang bagay na kailanman ay hindi nila ginawa. Hindi nila kailanman binuksan ang pinto para masuri si Anton. Naisip ko ang pagtanggi niyang magpasuri noong nakaraang mga taon, ang mga mabibigat na salita, ang biglaang pag-iwas sa usapan sa tuwing malapit na ito. Wala pa rin akong sinasabi kay Martha, pero ang hibla na matagal ko nang ibinaon ay biglang gumalaw at naramdaman ko ang paghatak nito. Nang gabing iyon hindi ako makatulog, kaya ginawa ko ang palagi kong ginagawa kapag may hindi tama. Binalikan ko ang timeline sa isip ko ng mabagal at detalyado, parang pagbabasa ng lumang medical history, naghahanap ng nakaligtaan ko noong una. At nandoon iyon. 7 taon na ang nakararaan, isang umaga noong nagsisimula pa lang ang kasal namin, nang pumunta mag-isa si Anton sa isang klinika sa Makati para sa tinawag niyang routine check-up. Buong araw siyang wala. Umuwi siyang iba, tahimik sa paraang hindi tugma sa kanya. Nagsusungit sa akin ng walang dahilan at nag-abot ng isang baso ng alak bago maghapunan na hindi niya ginagawa tuwing weekdays. Nagtanong ako kung ayos lang siya. Sabi niya ang doktor daw ay isang quack, na ang buong biyahe ay pag-aaksaya ng oras at biglang nag-iba ng usapan kaya nag-iwan ito ng marka. At heto ang bahaging hindi nagpabitiw sa paningin ko sa kisame. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na niya kailanman nabanggit ang tungkol sa pagsusuri kahit minsan. Bago siya pumunta sa Makati, nagpapanggap pa man lang siyang sineseryoso niya ang tanong. Pagkatapos noon, isinara na ang usapan. At sa parehong ilang linggo na iyon, nagsimula ang mga unang bulong tungkol sa akin. Noon, inisip ko lang na ito ay isang lalaki na masama ang timpla dahil nasayang ang hapon niya. Hindi ko ito iniugnay sa kahit ano dahil hindi ako naghahanap ng kasinungalingan. Hindi mo ino-audit ang mga taong mahal mo. Pero ngayon, kasabay ng alingaw-ngaw ng mga salita ni Martha sa tenga ko, ang tahimik na araw na iyon sa Makati ay tila hindi isang nasayang na biyahe, kundi isang sandali kung saan may isang bagay na napagdesisyonan. Wala akong ebidensya. Gusto kong maging malinaw ito. Mayroon akong alaala at masamang kutob na walang kwenta sa korte. Pero sapat na ito para sabihin kay Martha kung saan titira. At kinabukasan ng umaga, eksaktong ginawa ko iyon. Nakinig si Martha sa kwento ko tungkol sa biyahe sa klinika nang walang isinusulat. Na base sa natutunan ko, ibig sabihin ay seryoso siyang nakikinig. Nang matapos ako, tahimik siya sandali. Sa sarili nito, wala itong ibig sabihin, sabi niya. Alaala ng isang masamang mood, pero dahilan ito para itanong ang tamang katanungan. Ipinaliwanag niya kung ano ang susunod na mangyayari dahil kinuwestiyon ng kabilang panig ang kakayahan kong magkaanak. At dahil iginiit nila na nasa akin ang dahilan at wala sa kanya, pwedeng maghain ng mosyon si Martha sa korte para piliting ilabas ang medical records mismo ni Anton. Kung gusto nilang igiit na ikaw iyon, sabi niya. Pinapayagan ako ng batas na hilinging suriin kung siya nga. Ganyan iyon gumagana. Hindi mo pwedeng buksan ang pinto ng kalahati lang. Naghain siya ng mosyon, subpoena duces tecum, ng sumunod na linggo. Mahigpit na tumutol ang abogado ni Anton at doon ko naisip na may natamaan akong totoo. Dahil walang sinuman ang lalaban ng ganoon katindi para sa wala. Kinatwiran nila ang privacy, kinatwiran nilang wala itong kinalaman, kinatwiran nila ang lahat ng pwedeng magpanatiling sarado sa nag-iisang folder na iyon. Itinakda ang isang pagdinig at kinailangan kong mabuhay sa hindi pag-alam na para sa isang tulad ko ay isang espesyal na uri ng pagdurusa. Sanay akong humingi ng patunay at makakuha ng sagot. Iba ito. Ito ay paghingi ng pahintulot sa hukom na kahit tingnan lang ito. Bumalik ako sa mga shifts ko. Nanggamot ng mga buto, nagbasa ng mga x-ray, at sinubukan kong huwag isipin ang folder na hindi ko pa nakikita na nakatago sa archive ng isang klinika sa Makati na maaaring magsabi ng lahat o wala. Sinabi sa akin ni Martha na maging pasensyosa. Ipinaliwanag niya na sinasadya ng korte na kumilos ng mabagal na nagbibigay ito ng oras sa katotohanan
para tumigil sa pananakot. Hindi ako natatakot sa katotohanan. Kailanman ay hindi ako natakot sa katotohanan. Natakot ako na baka gumawa sila ng paraan para ilayo ako rito. Bago magbaba ng desisyon ang hukom sa mosyon, kailangan ni Martha na pumirma ako sa isang sinumpaang salaysay, panunumpa sa lahat, bawat pahayag, bawat petsa, bawat saksing magpapatunay sa ilalim ng banta ng perjury pagsisinungaling sa korte. Ipinatong niya ito sa mesa sa pagitan namin. Isang makapal na bundle na may maliliit na makukulay na sticky notes na nagmamarka sa bawat lugar kung saan kailangan ang pirma ko. Basahin mo lahat, utos niya sa akin. Tapos pirmahan mo lang kung ano ang alam mong totoo. Kaya binasa ko ang bawat linya. Ang charity dinner, ang asawa ng malaking donor sa simbahan, ang mismong mga salitang sinabi ni Christina sa salo-salo ng parokya. Yung, may mga babaeng hindi lang talaga biniyayaan para dyan. Ang meeting ng hospital board, ang nawalang sweldo, ang pagbabasa sa sarili kong mga taon ng pananahimik na nakaayos sa mga numerong talata, may ginawa ito sa akin, ipinakita nito kung gaano karupok ang kasinungalingan na totoo nga. Kinuha ko ang ballpen na inaalok ni Martha at napansin ko ang amoy ng kwarto. Hindi malinis na rubbing alcohol mula sa ospital ko, ang dati kong taguan, kundi papel, tinta, at alikabok mula sa hardware store sa ibaba. Sa loob ng maraming taon, ang amoy ng ospital ay nangangahulugan ng kaligtasan, ang tanging lugar kung saan walang tumawag sa akin na walang kwenta. Ngayon nandito na iyon, sa isang ganap na kakaibang lugar. Isang lugar kung saan kailangan kong lumabas sa liwanag para makarating. At hindi na ako nagtatago. Idiin ko ang ballpen sa linya. Ang manipis na gintong relo ay malamig na dumausdos sa aking pulso habang nagsusulat ako at naisip ko ang lola ko na laging nagsasabing ang pasensya ay hindi paghihintay. Ito ay ang kakayahang makilala ang tamang sandali kapag dumating na ito. Ito na ang sandaling iyon. Ang pirma ko ay malinis at sigurado. Ang pinakakalmadong nagawa ko sa loob ng isang taon. Nang iangat ko ang ballpen, tapos na. Napatunayan na ang salaysay. Umandar na ang makina. Anuman ang nasa folder na iyon sa Makati, ang mekanismo para mahanap ito ay gumagalaw na. At ako ang nagpaandar nito. Tinipon ni Martha ang mga papel at inayos ang mga ito sa mesa. Inanunsyo na ngayon ay kailangan nating maghintay sa hukom. Tumango ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang paghihintay ay hindi naramdaman na parang kawalan ng kapangyarihan. Naramdaman itong parang isang mitsa na sinindihan. Ang desisyon ay dumating noong isang maulap na hapon sa kalagitnaan ng isang tahimik na shift. Tumawag si Martha at pumasok ako sa supply room para sagutin ito. Napapaligiran ng mga goes at dextrose habang ang puso ko ay gumagawa ng isang bagay na kailanman ay hindi nito ginawa sa trabaho. Pinayagan ito ng hukom. Sabi niya na may mga limitasyon daw, in-camera review, pero pinayagan. Inalalayan niya ako ng maingat, tulad ng pag-alalay niya sa akin sa lahat. Dahil positibong iginiit ng depensa na ang pagkabaog ay nasa panig ko, nagpa siya ang korte na ang mga nararapat na fertility records mismo ni Anton ay naging, ayon sa salita ng hukom, may kaugnayan at bahagi ng pagtuklas discovery. Hindi automatic, hindi malayang daan. Ang mga records ay ipipresenta ng palihim, unang susuriin ng mga abogado at ng korte, at gagamitin lamang kung kinakailangan ng kaso. Hindi ito garantiya ng anuman, sabi ni Martha, na palaging maingat. Hindi natin alam kung ano ang nasa record. Baka walang anuman doon, pero hindi na nila ito pwedeng itago. Naiwan ako sa kwartong iyon at ibinuga ang hininga na pakiramdam ko'y pinigil ko sa loob ng 7 taon. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nalaman ko kalaunan, iba ang naging dating ng balita. Humingi daw agad ng pribadong meeting ang abogado ni Anton ng araw ding iyon. Tumawag si Christina ng 2 beses sa opisina ni Martha at magalang na sinabihan na hindi maaaring makipag-usap ang abogada sa kanya. At sa unang pagkakataon, ang mga taong sa loob ng ilang taon ay nagdesisyon kung ano ang totoo tungkol sa katawan ko, ay namutla sa ideya na korte ang magdedesisyon kung ano ang totoo tungkol sa katawan ni Anton. Hindi ako nagdiwang. Gusto kong maintindihan ninyo iyon. Wala akong tinext kahit sino. Hindi ako ngumiti sa salamin. Tinapos ko ang shift ko. Itinala ko ang pag-unlad ng mga pasyente ko at umuwi ng mag-isa sa kondo ko. Pero nang gabing iyon, natulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan dahil alam kong parating na ang folder at alam kong ang mga folder, hindi tulad ng tao,
ay hindi marunong magsinungaling. Ang unang senyales na may mali sa panig nila ay hindi galing kay Anton o kay Christina. Galing ito kay Veronica. Nag-text siya sa akin bigla pagkatapos ng 1 taon ng pananahimik. Parang awa mo na. Wag mo nang ituloy. Alalahanin mo yung bata. 3 beses ko itong binasa. Hindi kami nag-usap simula noong maghiwalay kami ni Anton. Naiwan siya kasama ang asawa ko at ang buhay ko. Hindi siya nagparamdam kahit minsan. At ngayon, bigla siyang nagmamakaawa na itigil ko ang kaso na sa unang tingin ay walang kinalaman sa kanya. Musika. Ito ang bahaging nakakapagtaka. Ang kaso ay tungkol kay Anton, kay Christina, at sa akin. Tungkol ito sa mga salitang sinabi sa katawan ko. Tungkol sa trabahong nawala sa akin. Bakit si Veronica, na di umano'y nanalo sa lahat, ay matatakot? Bakit ang isang babaeng may anak, may asawa, at may bahay, ay magte-text sa kanyang dating matalik na kaibigan sa gitna ng gabi? Nagmamakaawang huwag nang maghukay pa? Ang mga taong nagmamakaawa na tumigil ka sa paghuhukay, kadalasan ay alam kung ano ang nakabaon. Natutunan ko iyon sa mapait na paraan noong nakaraang taon. Hindi ko siya sinagot. Huminto lang ako ng may pagdududa. Pinag-iisipan ito. Pinapakiramdaman ang hugis ng isang bagay na hindi ko pa nakikita. Tungkol sa mga nahinuha ko na. At ang gusto kong marinig ninyo, kung naging kalmadong tao ka man sa gitna ng bagyo, ang mga taong pinakatakot sa katotohanan ay kadalasang hindi yung mga direktang babagsakan nito. Hindi ako galit kay Veronica. Na-curious ako. Isang kuryosidad na tumagos hanggang buto at nagpanatili sa aking gising. Kung ang kwento ng isang tahimik na babaeng hinahanap ang kanyang determinasyon ay ang kwento mo rin, mag-subscribe para mahanap ka ng susunod na bahagi. At sabihin mo sa akin sa comments kung saan ka sana titigil. Dahil muntik na akong tumigil ng 2 beses. Pero hindi ako pinigilan ng text ni Veronica. Ginawa nitong gusto kong magpatuloy. Isang natatakot na tao ang hindi sinasadyang nagsabi sa akin na may mas marami pang nakabaon kaysa sa alam ko. Dumating ang folder 8 araw ang lumipas. Gusto kong maging tumpak tungkol sa kung paano. Dahil importante ito. Hindi ko muna ito nakita. Hindi ko pwede at hindi ko gagawin iyon. Isa akong doktor at may mga medical records na wala akong karapatang hawakan. Kahit pa sa ex-husband ko o sa kahit kanino. Ito ang batas at ito ay isang magandang batas. Dumating ang mga dokumento kay Martha sa tamang channel ayon sa protective order na ibinaba ng hukom. Binasa niya ang mga ito sa presensya ng abogado ng kabilang panig kung paano dapat ito gawin. Pagkatapos, ay tinawagan niya ako at pinapunta sa opisina niya. Bagay na hindi niya ginawa noon. Alam ko na bago pa ako umupo, may maingat siyang mukha na ginagawa ng mga tao kapag may ibibigay silang napakabigat na bagay sa iyo. 7 taon na ang nakararaan, sabi niya. Pumunta si Anton sa klinika sa Makati na naalala mo. Inusog niya ang isang papel papunta sa akin. Tanging ang mahalagang linya lang ang naiwan. Ang natitira ay binura ng itim sa ilalim ng selyo ng korte. Diagnosis. Isang salitang 100 beses ko nang na-type sa mga pasyente ko. Azoospermia, kawalan ng nasusukat na sperm count. Ipinaliwanag ng malinaw kay Anton sa klinikal na salita na hindi siya maaaring magkaroon ng biyolohikal na anak. 7 taon na ang nakararaan sa mismong linggong iyon. Nang umuwi siyang masama ang mood, nag-iba ang ugali, at tuluyan nang isinara ang usapan. Sa parehong ilang linggong iyon kung kailan nagsimula ang mga bulong tungkol sa akin, nanatili akong sobrang tahimik. Pinagmasdan ako ni Martha, tulad ng pagmamasid mo sa pasyente pagkatapos mong ibigay ang resulta ng scan. Hindi ako umiyak o sumigaw. Naramdaman ko lang na may isang malaki at tahimik na bagay na muling naayos sa loob ko. Parang butong bumalik sa posto. Sa loob ng 6 na taon, ako ang naging may depekto. Ang baog na kahihiyan ng pamilya Navarro. At ang lalaking hinayaan ang buong lungsod na maniwala rito, ay alam sa simulat sa pool na ang kawalan sa bahay ay sa kanya. Nagmaneho ako pa uwi bit-bit ang isang pirasong papel na nakatupi sa bag ko at hindi ko binuksan ang radyo. Inasahan kong makaramdam ng tagumpay. Pinaghandaan ko iyon. Nag-alala pa nga ako dahil hindi ko gustong maging taong nagdiriwang sa pagkasira ng iba. Pero hindi dumating ang tagumpay. Sa halip, dumating ang isang bagay na mas kakaiba at mas malungkot. Halos pagluluksa. 6 na taon ng buhay ko ang ginugol ko sa paglunok ng sugat na hindi kailanman naging akin. Bawat tingin ng awa sa parokya, bawat beses na narinig kong may mga babaeng hindi lang talaga biniyayaan. Bawat gabi na nakahiga akong hindi makatulog,
Iniisip kung ano ang mali sa akin, kung saan ako nagkulang sa pagbibigay, kung bakit di umano'y pinagtaksilan ng katawan ko ang kasal ko. Ang lahat ng iyon ay kwentong isinulat ni Anton para itago ang katotohanang hindi niya kayang tanggapin tungkol sa sarili niya. Ibinigay niya sa akin ang kahihiyan niya, at hinayaan akong dalhin ito sa publiko ng maraming taon at niyakap ito ng nanay niya ng buong buo. Nakaupo ako sa sasakyan ko sa parking lot ng kondo ko. Gaya ng palaging nangyayari na tila sa sasakyan ako, nauuwi sa bawat turning point ng buhay ko, at nagsalita ako ng malakas sa kawalan. Ang parehong sinabi ko kay Christina sa pasilyo ng ospital. Talaga bang naniniwala ka dyan? Kaya lang ngayon naiintindihan ko na kung ano ang itinatanong ko sa buong panahong iyon. Tinanong ko iyon sa babaeng siguradong ako ang sira. At ang sagot, ang tunay na sagot, ay nasa selyadong folder sa klinika sa Makati sa simula pa lang. Hindi ako sira, kailanman ay hindi. Ang ginhawa mula rito ay hindi dumating na parang fireworks. Dumating ito na parang isang mahabang pag-exhale, parang unang malalim na paghinga pagkatapos ng mga buwan ng maiikling paghinga. At sa ilalim noon, may namumuo ng bagong tanong na hindi ko na pwedeng isantabi. Heto ang tanong, at hindi ko na ito mababawi nang mabuo na ito. Kung hindi pwedeng magkaanak si Anton 7 taon na ang nakararaan, kung tama ang klinika, kung totoo ang diagnosis. Ang batang ipinagmamalaki ni Christina sa pasilyo, ang anak na ipinaparada ni Anton sa maternity ward, ang batang dahilan kung bakit niya ako iniwan para sumama sa matalik kong kaibigan, ay imposibleng maging kanya. Ang matematika nito ay brutal, kahit napakasimple. Ang isang lalaking may ganoong diagnosis ay halos hindi kailanman makakabuo ng bata ng natural. Hindi imposible sa napakabihirang kaso, pero nakakagulat na malabong mangyari ng walang gamutan na hindi naman hinanap ni Anton, na nagiiwan ng kontradiksyon na napakalaki para balewalain. Alinman sa nagkamali ng malala ang klinika, na nangyayari pero bihira, o ang batang pinaniniwalaan ng lahat na anak ni Anton Navarro, ay nabuo ng ibang tao. Hindi ako magpapanggap na alam ko kung alin sa dalawa ang totoo, pero alam kong isa itong tanong na nangangailangan ng totoong sagot, hindi tsismis. At bigla, ang hating-gabing text ni Veronica ay nagkaroon ng nakakatakot at perpektong saysay. Parang awa mo na, wag mo nang ituloy. Alalahanin mo yung bata? Hindi siya nag-aalala na masasaktan ng kaso ko ang damdamin ni Anton. Nag-aalala siya kung ano ang maaaring ibunyag ng korte na puno ng medical records dahil may alam si Veronica na hindi alam ng iba. Alam niya kung sino talaga ang ama ng bata. Gusto kong maging maingat sa kung ano ang ginawa ko at kung ano ang hindi ko ginawa dahil mahalaga sa akin na gawin ito ng tama. Hindi ako nagsimulang mang-usisa sa medical records ng bata. Wala akong karapatang gawin iyon at hindi ko gagawin. Walang malay ang bata sa lahat ng ito at wala akong ibang hangad kundi ang kabutihan ng bata. Ang hawak ko ay isang kontradiksyon. Nakitang-kita na ginawa mismo ng depensa ng mga Navarro. Sumumpa sila na ako ang baog. Sinabi ng medical records na si Anton. At ang isang malusog na sanggol sa kabilang bahagi ng lungsod ay nagsasabi na may nagsisinungaling tungkol sa isang bagay na mas malaki pa sa kasal namin. Tinawagan ko si Martha para sabihin sa kanya na mukhang mas malalim pa ang nakabaon kaysa sa inaakala namin. Hindi man lang siya nag-atubili. Sinabi lang niya na kung gayon, hayaan nating ang korte ang makahanap nito. Hindi kami, kundi ang korte. Ang lalaking pumasok sa ospital ng araw na iyon, na kinukwento ko sa inyo sa simula, ay nagngangalang McCoy. Hindi ko pa siya kilala noon. Nalaman ko ang tungkol sa kanya sa parehong paraan kung paano ko nalaman ang lahat sa kwentong ito. Mabagal, tama, sa pamamagitan ng mga channel na hindi nagsisinungaling, lumabas na sa mga buwan na mas nagiging malapit si Veronica at Anton. Habang sinasabi pa rin ni Anton sa mundo na may depekto ang asawa niya, si Veronica ay may relasyon din sa iba. Si McCoy, isang tahimik na lalaki, ayon sa lahat ng indikasyon, ay napaniwala na ang relasyon nila ay mas higit pa sa totoo. Nang piliin ni Veronica si Anton, tuluyan niyang pinutol ang ugnayan kay McCoy, binlock ang number nito. Hindi niya kailanman sinabi rito na buntis siya. Hindi siya nabanggit ng petsa ng panganganak o ospital. Nagsugal siya na baka mawala na lang ito ng tuluyan, na hindi nito pagdudugtungin ang mga tuldok. Pero hindi tugma ang mga petsa, at patuloy pa rin itong nagtatanong ng palihim sa iilang taong kilala nilang dalawa. Nang umagang iyon, may isang nadulas tungkol sa ospital at petsa, kaya pumunta siya para makita ang batang pinaghihinalaan niyang kanya.
At nang tumawid siya sa pintong iyon, ang nag-iisang tao na siguradong sigurado si Veronica na hindi siya mahanap ang mukha ni Veronica ay nawalan ng kulay. Ito ang imahe na gusto kong tandaan ninyo. Si Christina na nakataas ang noo sa tabi ng elevator, sigurado na ang perpektong buhay ng anak niya ay nagpatunay na ako ay walang kwenta. At 5 hakbang sa likuran niya, pumapasok sa delivery ward, ang buhay na patunay na ang perpektong buhay na iyon ay nakatayo sa parehong uri ng kasinungalingan kung saan nila ako ibinaon sa loob ng maraming taon. Hindi ko pinlano ang sandaling iyon. Hindi ko nga ito naintindihan noong nangyari ito. Ngumiti lang ako kay Christina at tinanong kung talaga bang naniniwala siya roon. Tapos bumukas ang pinto at pumasok ang estranghero at ang buong kastilyo ng mga kasinungalingan ay tahimik na nagsimulang gumuho nang hindi man lang ako nag-aangat ng daliri. Lumalabas na may mga katanungan si McCoy na ang family court lang ang makakasagot. At sa lungsod, kung saan lahat ay siguradong alam nila ang totoo tungkol sa katawan ko, ang katotohanan tungkol sa katawan ng lahat ay nakatakda ng lumabas. Alam ito ni Anton. Dito ako laging bumabalik. Ito ang nagpapalungkot at nagpapawalang patawad dito. Nalaman niya sa loob ng 7 taon na hindi siya pwedeng magkaanak. Kaya nang mabuntis si Veronica, alam niya nang may lubos na katiyakan na ang bata ay hindi kanya, pero tinanggap pa rin niya ito. Tumayo siya sa harap ng nanay niya, ng parokya niya, at ng buong maliit niyang mundo at hinayaan silang maniwala na siya ang bumuo sa bata. Isang bata na hindi maibigay sa kanya ng unang baog niyang asawa. Ginamit niya ang isang batang hindi kanya para buuin ang kwentong sumira sa akin. Isipin niyo ang kakapalan ng mukha nito. Ang kalupitan ay hindi lang ang pagtataksil o ang pagsisinungaling tungkol sa katawan ko. Kahit sapat na iyon para maging masama, ito ay ang katotohanan na tiningnan niya ang isang batang alam niyang hindi kanya at ang nakita niya ay isang props patunay ng kanyang pagkalalaki, ang tuldok sa pangungusap na isinulat niya tungkol sa akin sa loob ng maraming taon. Sinubukan ko talagang humanap ng awa para sa kanya. Hindi ako likas na matigas na tao, pero sa tuwing sinusubukan kong intindihin siya, laging tumatama ako sa parehong pader. Mayroon siyang 100 pagkakataon para sabihin ang totoo at palayain ako ng tahimik. Sa halip, nagtayo siya ng monumento ng kasinungalingan at inilagay sa itaas ang isang tunay na bata. Nang sabihin sa akin ni Martha na tahimik ang abogado ni Anton, na wala ng apela, wala ng laban, kundi isang pakiusap na pag-usapan ang settlement, naiintindihan ko kung bakit. Hindi na takot matalo sa kaso si Anton. Takot siya sa sasabihin ng kaso nang malakas sa harap ng buong mundo tungkol sa batang ipinagmamalaki niya. Sa loob ng 7 taon, kontrolado niya ang kwento, at sa unang pagkakataon, ang kwento ay tuluyang makakawala sa kamay niya. Pinuntahan ako ni Christina bago ang pagdinig. Lumitaw siya sa kondo ko noong linggo suot ang damit pangsimba niya, at muntik ko nang hindi buksan ang pinto. Nang buksan ko, mukha siyang mas matanda kaysa sa naaalala ko. Mas maliit, hindi siya humingi ng tawad. Gusto kong maging tapat tungkol diyan, dahil sandali kong inisip na gagawin niya ito. Tumayo siya sa pintuan at kinausap ako sa basag na boses. Naiurong ang kaso. Hindi para kay Anton, sabi niya. Para sa pamilya, para sa bata, para sa apelyido. At habang nagsasalita siya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Nakita ko ang isang babaeng pinagsinungalingan din ng sarili niyang anak sa loob ng 7 taon. Isang biyuda na ibinuhos ang lahat ng mayroon siya sa iisang anak at binuo ang buong pagkatao niya sa katiyakan na mabuti ito. Hindi niya ikinalat ang mga malulupit na salita dahil masama siya. Ikinalat niya ang mga ito dahil ibinigay ito ni Anton sa kanya ng makintab at nakatutok at mahal na mahal niya ang anak niya para pagdudahan ito. Sa isang saglit, nakatayo sa sarili kong pintuan, naawa ako sa kanya. Tao rin siya, ginamit din siya. Pero tapos, sinabi na naman niya yung linyang dinala niya ng maraming taon. Maliban sa ngayon, lumabas ito bilang isang pakiusap, hindi isang hatol. May mga babaeng hindi lang talaga biniyayaan. Irene, bakit kailangan pang idawit ang lahat sa gulong ito? At naintindihan ko na, kahit ngayon, kahit sa bingit ng katotohanan, mas gugustuhin niyang protektahan ang kasinungalingan kaysa bitawan ito. Ang awa ay hindi katulad ng pagsuko. Pwede kong makita ang sakit niya at patuloy pa ring tumanggi na buhatin ang kahihiyan ng anak niya kahit isang araw pa. Tita Christina, mahina kong sabi, umuwi na po kayo.
Ang gulong ito ay kailanman hindi naging akin. Umalis siyang walang imik, isinara ko ang pinto, at hindi ako nakaramdam ng kalupitan. Naramdaman kong tapos na ako. Nag-alok ng settlement ang abogado ni Anton ng palihim. Magbabayad sila ng tiyak na halaga. Maglalabas sila ng pribadong paglilinaw sa hospital board. Lilinisin nila ang propesyonal na pangalan ko. Kung papayag akong selyuhan ang lahat at hindi na babalikan ang usapan. Iniwan ni Martha ang alok sa mesa at pinagmasdan ako. Ipinaliwanag niyang magandang alok ito sa papel, na mababawi ko ang pangalan ko, na malalaman ng board ang totoo, at aalis ako dala ang lahat ng ipinunta ko. Hindi siya nagkakamali. Sa numero, isa itong tagumpay. Lahat ng sinabi kong gusto ko, na ibalik ang reputasyon ko, ang posisyon sa trabaho, at ang kailangan ko lang gawin ay hayaan ang katotohanan na ibulong sa isang tagong kwarto, at pagkatapos ay ikandado sa drawer magpakailanman. Habang patuloy na uulitin ni Christina ang linya niya sa parokya, at patuloy na ipagmamalaki ni Anton ang batang hindi kanya, at ang kwento tungkol sa sirang doktor ay mananatiling buhay sa mga sulok ng Maynila, kung saan hindi nakararating ang mga pribadong paglilinaw. Matagal ko itong pinag-isipan. Tapos sinabi ko kay Martha na hindi. Hindi dahil sa inis. Gusto kong maging malinaw, dahil mahalaga ang pagkakaiba. Hindi ako tumanggi, dahil gusto kong makita si Anton na masunog. Tumanggi ako, dahil ang pribadong katotohanan ay isa lamang mas tahimik na bersyon ng parehong kasinungalingan. 7 taon nila itong sinabi, nang malakas sa mga simbahan at party kung saan maririnig ito ng lahat. Ang pagwawasto ay kailangang mabuhay sa parehong lugar. Hindi bulong, hindi sa selyadong drawer. Ang katotohanang sasabihin ng isang beses lang. Kung saan ito mahalaga, sa harap ng parehong mga tao na naniwala sa kasinungalingan. Sinabi ko kay Martha na hindi ako magbubulong ng paghingi ng tawad para sa mga sugat na ginawa niya sa akin, na sasabihin ko ito ng minsan kung saan mahalaga, at tapos na ako sa pagbuhat ng bigat na ito. Inikot ni Martha ang ballpen niya at ngumiti. Sinasabing kung ganoon pupunta tayo sa pagdinig, at magsuot ako ng damit kung saan malaya akong makakahinga. Naganap ang pagdinig sa Regional Trial Court ng Maynila sa isang maaliwalas at malamig na umaga. Inasahan kong kakabahan ako. Nag-asikaso ako ng libu-libong cardiac arrests nang hindi nanginginig ang kamay ko. Pero iba ito. Dahil sa pagkakataong ito, ako ang nakasalalay. Napuno ang kwarto sa paraang nagsasabi ng lahat kung paano gumagana ang maliliit na sirkulo ng lipunan. 2 miyembro ng hospital board ang naroon para makita kung saan sila nagkamali. Ilang babae mula sa Catholic Women's League ni Christina, ang parehong mga babae na tumango sa kanyang awa sa loob ng maraming taon. Si Christina mismo, nanigas sa ikalawang hilera. Si Anton sa tabi ng abogado niya, namumutla at pinagpapawisan sa suit na hindi nakasya sa kanya. At si Veronica sa likuran, musika sobrang tahimik, kasama ang tahimik na lalaking nagngangalang Makoy na nakaupo 2 hilera sa likod niya, na ang presensya ay nararamdaman niya kahit hindi siya lumilingon. Umupo ako sa mesa kasama si Martha. At naramdaman ko na ang buong arkitektura ng nakalipas na 7 taon ay nagtagpo sa iisang silid. Sa loob ng 6 na taon, ang mga taong ito ang naging madla ng kahihiyan ko. Nakita nilang tahimik na binansagan ang isang babae at walang sinabi, o mas malala, inulit pa ito. Ngayon, sila ay madla ng ibang bagay. Ito ang bahaging iginiit ko, ang bahaging naiintindihan ni Martha. Ang kasinungalingan ay naging pampubliko. Ang katotohanan ay kailangang maging pampubliko rin sa harap ng parehong mga mata. O kung hindi, hindi ko talaga mababawi ang ginawa nila. Hindi ako nandun para sumigaw. Pinagdesisyonan ko na iyon ilang linggo na ang nakararaan. Nandun ako para tumayo ang katotohanan sa liwanag at sabihin ng may mga saksi sa record sa kaisa-isang kwarto kung saan ang pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa ay may kapalit. Umupo ang hukom. Tumahimik ang kwarto. At naramdaman ko ang malamig at siguradong relo ng lola ko sa aking pulso, nagbibilang sa sandaling hinintay ko ng 7 taon. Hindi man lang tinaas ni Martha ang boses niya. Mangtangdato ang na, iyon ang pinakanatatandaan ko. Binuo niya ang argumento niya tulad ng pagbuo ng diagnosis, isa-isang tuklas, kalmado, at walang pagmamadali, hanggang sa ang conclusion na lang ang natitirang tama. Iniharap niya ang mga pahayag, mga petsa ng mga saksi, ang mga mismong salita ni Christina na inuulit sa mga dinner at prayer meetings na may mga babaeng hindi lang talaga biniyayaan, napatunayan niya ang pinsala.
ang nawalang promosyon, ang sweldo, ang nakadokumentong pinsala sa pangalan ko. Tapos tinalakay niya ang depensa na totoo ang mga pahayag, na ang pagiging baog ay sa akin, at hiniling sa hukom na isaalang-alang ang mga medical records na napilitang isama ng depensa para igiit ang argumentong iyon. Sa ilalim ng closed-door order, in camera, tanging ang kinakailangang linya lang ang binasa. 7 taon na ang nakararaan. Na-diagnose si Anton Navarro sa isang klinika sa Makati ng isang kondisyon na medikal na nagbabawal sa kanyang makabuo ng biolohikal na anak azoospermia. Nagbago ang temperatura sa kwarto. Nakita ko kung paano lumingon ang mga babae sa parokya para tingnan si Christina, na naging kasing putla ng papel. Tapos si Martha, nang may pinakamataas na pag-iingat, ay inilagay sa mesa ang kontradiksyon, ang parehong kontradiksyon na binuo mismo ng mga Navarro. Sumumpa ang depensa na ang walang anak na kasal ay kasalanan ko. Sinabi ng medical report na kasalanan ito ni Anton, pero ayon sa malakas na bersyon ng pamilya, mayroong bata. Nabanggit niya na ang issue sa paternity ng batang ito ay naging mahalaga sa mga kasong child support at custody na kasalukuyang dinidinig sa isang family court at ang genetic tests, DNA, sa prosesong iyon ay hindi nagpatunay sa biolohikal na pagiging ama ni Anton. Sinabi niya ito ng malinaw, walang drama, parang nagbabasa lang ng resulta ng blood test. At doon tumayo si Anton. Basag ang boses niyang umalingaw-ngaw sa kwarto. Sinasabing hindi nila pwedeng gawin ito, hindi nila ito pwedeng gawin. Inutusan siya ng hukom na umupo. Nakatayo na rin si Christina. Isinisigaw ang pangalan ko, na parang paratang. Sinasabing hindi ito pwedeng maging totoo, na binaluktot ko raw ang lahat. Pareho silang nag-iingay at gumuho. Habang ako, nakatayo ng perpektong kalmado sa mesa at walang sinasabing kahit ano, humarap sa akin si Christina, gaya ng taong nalulunod na kumakapit sa pinakamalapit, wala na ang kanyang pagiging kalmado. Ang kumpiyansa niya bilang donya ay nahati sa dalawa at mula sa guho ay lumabas ang mga tanging salitang naiwan sa kanya. May mga babaeng hindi lang talaga biniyayaan. Sigaw niya habang nakaturo ang nanginginig na daliri sa kabilang panig ng kwarto. May mga babaeng hindi lang talaga. Hindi na niya ito natapos sa pangalawang pagkakataon. At dahan-dahan akong tumayo. Dahil naghintay ako ng 7 taon at hindi ko ito mamadaliin. Hindi ako sumigaw. Pinanatili ko ang patag at malinaw na boses. Ang boses na ginagamit ko kapag kailangan kong sabihin sa pamilya ang isang totoo at mahirap na balita. Ang uri ng boses na mas kalmado kaysa sa kayang tanggapin ng kwarto. Tama po kayo, Tita Christina, sabi ko. Tumahimik ang buong korte. Tama po kayo. May isang tao sa kasal na ito na hindi pwedeng magkaanak. Hinayaan kong tumambay ang salita. Tiningnan ko si Anton, tapos bumalik sa nanay niya. Ang record kailanman ay tungkol lang sa apelyido niya. Sa likod ng isip ko, tumutugtog ang kanta sa kasal. Ang isa mula sa kasal ko, ang pinili ni Christina. Ang umalingaw-ngaw sa simbahang iyon, noong araw na ikasal ako. Ang lahat ng iyon ay iisang kahulugan lang noon. Ngayon, kabaligtaran na ang ibig sabihin nito. Bumagsak ang kamay ni Christina. Hawak ni Anton ang mukha niya sa mga kamay niya, at ang mga babae mula sa sirkulo ng simbahan, ang mga tumango sa pagkasira ko sa loob ng maraming taon, ay nakaupo roon habang ang katotohanan ay nakarating na rin sa kanila. Muling inaayos ang lahat ng akala nila'y alam nila. Hindi ako sira, hindi kailanman. Ang lalaking hinayaan ang buong lungsod na maniwala na sira ako, ay nakaupo 2 metro ang layo, nagkakadurog-durog, habang ang kalmadong babaeng tinawag niyang baog ay nakatayong matatag sa sarili niyang mga paa. Sinabi ko iyon ng minsan at malakas, kung saan ito mahalaga, at sa wakas ay binitawan ko na. Ang sumunod ay hindi madrama sa paraang inaakala ninyo. Walang sumisigaw, walang kinaladkad palabas. Mas tahimik pa ito roon at mas masama para sa mga Navarro. Hindi na nagpumilit si Anton, hindi niya kaya. Nakaupo siyang nakayuko habang ang sarili niyang abogado ay humingi ng reses at nang payagan ito ng hukom, hindi siya tumayo. Nakaupo lang siya roon, nakayuko sa hindi kasyang suit. Isang lalaking pinapanood ang 7 taon ng paggawa ng kwento na nag-iba sa isang umaga. Kinuha ng mga babae sa parokya ang kanilang mga pashmina at bag at lumabas ng nakayuko. At alam ko, bago sumapit ang gabi, ang totoong kwento ay iikot sa Maynila nang mas mabilis kaysa sa kasinungalingan dati. Sumunod sa kanila palabas si Christina,
Mas maliit kaysa sa nakita ko sa kanya kailanman. Hindi na siya general ng anumang kampanya. At si Veronica? Tumakas si Veronica habang reses. Pero nangyari iyon pagkatapos tumayo si McCoy sa upuan niya 2 hilera sa likod at lumabas sa parehong pinto, sumusunod sa kanya. Ang issue ng bata ay patungo na sa lugar kung saan sa wakas ay masasagot na ng tapat. Umupo ako sa mesa at hinayaan kong mawalan ng tao ang paligid ko. Inilagay ni Martha ang kamay niya sa balikat ko at sinabing ginawa ko iyon nang hindi tinataas ang boses ko. Inamin niya na 30 taon na siyang nag-aabogado at magugulat daw ako kung gaano kadalang mangyari ito. Dumating ang mga partikular na bagay sa sumunod na mga linggo. Tulad ng karaniwang nangyayari, ang katayuan ni Anton sa lipunan ang pinrotektahan niya kapalit ko sa loob ng maraming taon ay simpleng naglaho. Hindi ka makakatakas sa korte sa mga sirkulo ng lipunang iyon. Umalis siya makalipas ang ilang buwan, lumipat sa Davao, sa isang lugar kung saan walang nakakaalam ng kwento. Gumugol siya ng 7 musika taon para siguraduhing naniniwala ang lahat sa kasinungalingan tungkol sa akin. Sa huli, hindi kinailangan ng katotohanan na hanapin ko ito. Sapat nang sabihin ito ng minsan sa tamang kwarto. Hindi ginawang issue ng hospital board ang nangyari, na pabor sa akin. Ilang linggo pagkatapos ng pagdinig, humingi ng meeting ang medical director. Isa siya sa 2 nakaupo sa kwartong iyon, at may asiwa siyang tingin ng isang lalaking naniwala sa maling bagay at alam ito. Sinabi niya sa akin na bakante na ulit ang posisyon ng head ng ER. Sabi niya, muli nilang nirepaso ang kaso, at napatunayan na ang mga naunang pangamba sa aking pagpapasya at katatagan ay walang basehan. Hindi siya humingi ng tawad, pero malapit na doon, at mula sa isang hospital board, iyon na halos ang pinakamataas na makukuha mo. Tinanggap ko ang posisyon hindi dahil kailangan ko pang manalo, kundi dahil akin ito, binuo ng sarili kong mga kamay at ng sarili kong mga taon. At hindi ko hahayaang ilayo ako ng kasinungalingan dito, kahit isang araw pa. Sa unang linggo ng pagiging head ng ward, pumasok ako sa trauma room at nilanghap ang amoy ng malinis na bulak at rubbing alcohol na dati nangangahulugan ng kaligtasan. Dahil ito lang ang lugar kung saan walang tumawag sa aking sira. Ngayon, iba na ang amoy nito. Amoy ito ng lugar na pinaghirapan ko at nabawi ko. Hindi na isang lugar kung saan ako nagtatago. Pinamunuan ko ang unang resuscitation ko bilang pinuno, na mas sigurado ang mga kamay kaysa dati. At pagkatapos, habang nakatayo sa lababo at naghuhugas, nakita ko ang refleksyon ko sa madilim na salamin. At hindi ko na nakilala ang pagod na karaniwang nakatira sa mukha ko. Nawala na ito. Gusto kong sabihin sa inyo na naramdaman kong nalinis ang pangalan ko at totoo iyon. Pero higit pa roon, nakaramdam ako ng gaan. Parang 7 taon akong may buhat-buhat na sako ng bato. Hindi ko alam na ang hawakan ay nandyan lang at may nagpakita na rin sa wakas na pwede ko na itong bitawan. Laging gustong malaman ng mga tao kung ano ang nangyari sa lahat pagkatapos, kaya hayaan niyo akong ikwento bago ko kayo palayain. Umalis si Anton. Gaya ng sabi ko, huli kong balita ay nasa Davao siya. Nagsisimula sa wala sa lugar kung saan hindi pa naririnig ng tao ang kwento. Hindi ko siya hinahangad ng masama. Wala na akong masyadong hinihiling para sa kanya, na siya ring sariling anyo ng kalayaan. Nawala kay Christina ang pundasyon, kung saan niya binuo ang pagkatao niya. Hindi dahil kinuha ko ito sa kanya. Kailanman ay hindi ako nagsalita ng masama tungkol sa kanya sa parokya, kundi dahil ang katotohanan tungkol sa anak niya ay masyadong malaki para itago sa mga sirkulong iyon. Ang grupo ng mga babaeng pinamunuan niya ng 30 taon ay tahimik na nagpatuloy nang wala siya. Nabalitaan kong tumigil na siyang pumunta. Nakaramdam ako ng maliit at totoong lungkot dahil doon. Ang lungkot na nararamdaman mo para sa isang taong pinili ang kasinungalingan hanggang sa kunin na nito ang lahat sa kanya. Inayos ni na Veronica at McCoy ang isyu ng bata sa korte sa legal na paraan. At umaasa ako na para sa kapakanan ng batang iyon ay nakahanap sila ng katatagan sa kabilang panig. Hindi hiniling ng batang iyon ang kahit ano rito. Hindi na kami kailanman nag-usap ni Veronica. May mga pagkakaibigan na hindi lang basta nasisira. Lumalabas lang na hindi talaga ito ang inaakala mo. At isinasantabi mo na lang ito kasama ng iba pang bagay. Para sa akin, nanatili ang trabaho ko, nanatili ang kondo ko, nanatili ang relo sa pulso ko, at wala na akong idinagdag pa. Nakamit ko ang ipinunta ko roon. Malinis ang pangalan ko. At ang katotohanan na ang nagtanggol sa sarili nito, at sapat na iyon. May isa pa akong ginawa
bago ako tuluyang matapos. Nagsulat ako ng maikling mensahe kay Christina. Hindi mahaba, hindi puno ng galit. Inisip ko siya, nakatayo sa pinto ko suot ang damit pang simba niya, isang babaeng pinagsinungalingan din ng sarili niyang anak pero pinili pa rin ang kasinungalingan. At naisip ko na hindi ko gustong magbitbit ng anumang galit para sa kanya sa buong buhay ko. Ang galit ay isa na namang sako ng mga bato, kaya ginawa ko itong simple. Hindi ko nabubuhatin ang kasinungalingan ng anak mo. Isinulat ko. Hindi mo rin dapat buhatin. Iyon lang. Hindi ako umasa ng sagot at wala akong nakuha. Pero ang pagsulat nito ay parang may isinara. Ngayong gabi, hinubad ko ang relo ng lola ko mula sa pulso ko at hinawakan ko ito ng 1 minuto. Iniisip ang palagi niyang sinasabi. Na ang pasensya ay hindi paghihintay. Ito ay ang kakayahang makilala ang tamang sandali kapag dumating na ito. Naghintay ako ng 7 taon para sa tamang sandali. Dumating ito at sinalubong ko ito. At ngayon, ang oras na binibilang ng relong ito ay hindi na utang para sa hinaharap. Akin na lang talaga ito, ang buong tahimik na bahagi ng buhay ko. Sa wakas, ay buong-buo ng akin. Kung may isa kayong babaunin mula sa kwento ko, naway ito iyon. Ang katotohanan? Hindi ito sumisigaw at hindi humahabol kahit kanino. Naghihintay lang ito. Pasensyosa parang relo. Hanggang sa dumating ang araw na may isang taong titigil sa pagkatakot at itatanong ang tamang tanong ng malakas. Ito ang kwento ko. 6 na taon ng reputasyon na hindi naging akin. At isang tahimik na tanong na nagpabagsak sa lahat. Kung may nagsabi man sa iyo na ikaw ang sira, gawin mo itong hudyat para tumigil na sa pagbuhat nito. Sabihin mo ang totoo mong kwento kung saan ito mahalaga at saka mo ito bitawan. Kung umabot ito sa iyo, i-share mo ito sa taong kailangang makarinig nito ngayon. Mag-iwan ng komento, mag-subscribe, at hanggang sa muli, oo.